Mayong adlaw mga kaigsunan. Welcome to another episode of the I'm Free Ministry podcast. This is your host, Jab David. To our first time listeners, this podcast is here to encourage believers that we are already free in Christ through God's grace, His Word, and the support of our fellow soldiers in faith. We can overcome habitual sins and live and experience the freedom He promised. Prepare your hearts and stay tuned for the full episode. Being a Christian comes with a cost, and following Christ in the primitive Baptist faith also has its own challenges. Holding to the doctrine of grace, which believe that salvation comes solely by God's will and not by any human means, can be difficult in a world where many think differently. So today's conversation is about how the doctrine of God's sovereignty brings comfort to us during difficult and challenging times. So the speaker that we have invited today is an ordained elder last December 2011, and he is serving as a pastor in Primitive Baptist Church Kaunlaran in Caloocan City from 2021 until the present time. Let us welcome Elder Raul Alcantara. Brother, welcome. Ito, magandang hapon sa inyong lahat at masaya naman ako at nasabihan ako na may pag-usap sa inyo sa araw na ito. At although hindi ko naman alam kung ano pa yung mga magiging topic, ay papasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa privilege na makausap kayo. Amen. Salamat. Salamat po, Pastor, for really, accepting the, invitation, no? And before we go to the conversation dun sa topic kung ano yung mga challenges as a primitive Baptist, can you share us, Brother Raul, kung paano ba kayo nakarating sa PB Faith? Starting 1993, nung nag-join ako sa ano pa siya, Higher Ground Bible Baptist Church. Dito rin sa lugar na to, dito sa Caloocan. Then, yung journey nun, pagkatapos ng maging Bible Baptist, naging ano kami, under Pastor Quinto, Mm. naging ano kami, uh, Landmark Baptist. At nung dumating yung time ng 2000 or 2001, na-meet namin yung mga Primitive Baptist nung time na yon, and then 2001 na-baptize kami as Primitive Baptist nung time na yon with kay Pastor Gus Harter. Mm. So from then on hanggang ngayon ay ano kami, Primitive Baptist in faith kami ngayon. At hanggang So, sa na-meet pa namin yung iba pang mga PBs dito sa Caloocan. Sa Manila, dito sa Manila and then sa iba't ibang panig ng Pilipinas. so after kayo na-baptize from, na-baptize kayo since 2000, 2001. 2001, tapos you were ordained 2011. Mm. Then between the span of 2011 before you naging pastor ka doon sa Kaunlaran, ano yung ah, ginagawa niyo before you were a pastor? Ah, ano rin, nasa church kami under Pastor Quinto. Bale mga Ah, elders ka rin sa church? mm. Hmm. So mas anong naging mga elder yung ibang mga kasama ko nung time na yun kasi wala ako nung time na yun dito sa Pilipinas, eh. Mostly Hmm. every December lang ako nandito kasi I'm working abroad at Since since 2003. hmm. So naging nung nag-stay ka na sa Philippines, talagang permanently, kailan 'yun? 2017 nung nag-resign na ako dun sa Saudi Arabia. Hmm. And then, from ganun pa rin naman, nasa church, and then hanggang sa nung 2021, ang naging reason kasi kung bakit kami napunta dito is, originally nandun kami sa Caloocan, which is in Sangandaan. Hmm. Tapos noon, nung after pandemic, dahil merong na-acquire na property yung church doon sa Bulacan, sa Plaridel. Hmm.
Nag-move dun yung karamihan nung mga members and then merong mga naiwan dito sa Caloocan Hmm, at nag-decide na yung mga nandito sa Caloocan mag-start ng panibagong, ah, ministry dito and then yung karamihan naman nung galing ng Caloocan nandoon sila sa, ah, Plaridel, Bulacan. hmm, So, kumbaga nag-ano na dito kami naiwan or na-send out from, Plaridel at from that time on nagsimula na kami dito ng aming, sariling ministry kasama yung mga ibang dating mga miyembro at, pagdating ng ibang, mga time ay nagkaroon din ng ibang mga, ah, kapatiran na na-baptize na dito sa under the sa ministry na ito. hmm. So So, gaano bale 'yun yung po so gaano 'yun kahirap kasi 'di ba sabi mo you were a landmark before naging PB? ang naging kaibahan naman ay ano, kasi once na nakatingin ka sa salita ng Diyos, usually ano siya, naging madali yung transition from, fully embracing the doctrines of grace from the point na nandoon kami sa Landmark 'Di Baptist. ba parang yung Kasi landmark naniniwala din sila ng sovereign grace 'di ba yung mga landmark? hmm, oo. Ang talagang naging, turning point dun yung, about sa gospel regeneration Hmm, and sa spiritual regeneration. So, dun hmm, nagkaroon ng ano talaga ng malaking pagkakaiba. hmm, Kasi sa sa Landmark, ang normally na alam ng mga Christian is, sharing the gospel and then you will accept hmm, at from that time on dun ka na masasabi na na-regenerate ka. hmm, Pero pagdating dito sa Primitive Baptist, it is, nauuna talaga yung regeneration bago yung pagtanggap o yung hmm, pag-accept sa, gospel. tinatawag na gospel o yung, Hmm, salita ng Diyos. hmm. So doon mas naunawaan yung ano, yung kumbaga yung proper teaching regarding, regeneration and then dun sa gospel preaching. So was it mahirap ba kasi sabi mo nasa abroad ka na tapos 2017 ka lang permanently na nag-stay dito sa Philippines? 'Pag merong mga activity rito and then also yung tinatawag na mga offerings, eh, ano naman ako, active ako dun sa giving. Kasi Hmm, sa time na yun, yun lang talaga yung mai-impart ko dun sa mga kapatiran. hmm, Kasi mostly, ah, regularly ano lang, December lang ako naririto nun sa Pilipinas. hmm, So and then from time to time naman kausap ko yung mga members. hmm, Tsaka yung time na yun ano na, eh, naging madali na kasi ano na may internet, hmm. merong sa Yahoo meron pa ng ano nun, kumbaga Skype, makakausap mo and then yung Friendster and then yung nga hmm, yung Facebook. hmm. So since from 2017 nung nag-decide ka na na mag-transfer dito sa Philippines, ay under pa rin kayo dun sa church ng with Pastor Quinto's, Mm, ah, oo. Doon pa rin leadership? naman, oo. And from then kasi yung iba yung mga testimony ng ibang mga pastors that have, left their faith because talagang mahirap yung magiging pastor ka at the same time you are making your own, financial, Mm. source. So in your part paano yun nagiging bina-balance mo yun? Dito kasi sa Pilipinas, ang ano ko, ang nakita ko, tinuturuan kasi na kapag pastor ka dapat wala kang trabaho or wala kang, Dapat full-time regular talaga. income, Oo, full-time. oo, Tapos nung nandoon na ako sa nasa Saudi Arabia, so may mga churches dun, merong mga pastor hmm, at yung mga pastor dun sa mga lugar na yun, hindi sila puwedeng wala silang trabaho. hmm, Kasi kailangan meron silang visa at yung visa na yun, yung working visa, eh, sa Saudi Arabia hindi ka naman puwedeng magkaroon ng visa as a minister kasi bawal yun dun. hmm, So dun ko nakita na sa ministry puwede ka ring merong trabaho. hmm.
Ang kaibahan nga lang, iba 'pag nandito ka sa Pilipinas tsaka nandun ka sa ibang bansa. Kasi yun ang naging mahirap para sa mga Pilipino. Hmm, Kasi kung nandito ka sa Manila, usually ano, yung mga overtime minsan ano, nire-required nung company. hmm, Tapos yung pag-uwi ng yung travel time, especially dito sa Manila, hmm. galing sa trabaho pauwi ng bahay papunta ng church, mostly, Traffic 'no? 2 hours yung Grabe. ano mo, yung, magugugol para sa ano, sa transportation Hmm. or dun sa travel time. Yung challenging, yung talagang pagbiyahe. Oo, yung pagbiyahe and also yung tinatawag din na salary ng mga ano, mga Pilipino. Hmm. Kasi really you have to have your poles so paano 'yan, paano mo 'yan parang bina-balance na kasi nakita mo yung kaibahan nung sa Saudi ka tsaka dito. Kasi may iba rin ba kagaya ng mga ibang elders natin, they have their own job, the same time Hmm, talagang mahirap no'n. I've experienced kay Brother June, who is my brother-in-law, and really it's very emotionally draining lalo na 'pag pagod sa biyahe, galing sa trabaho. So sa'yo na part, ano ano ba yung mga challenges din as a pastor tapos kailangan lang talaga din ano, yung priority mo yung ministry. So may mga time na ang isa-sacrifice mo yun sa work or sa trabaho. Kasi may mga time na puwede kang kumikita pa, pero hmm, because na kailangan mong nasa ministry ka, iiwan mo muna yun para unahin mo yung mas mahalaga. hmm, Although mahalaga din naman yung may trabaho ka, but yung ministry kasi yun yung magiging ano, kaibahan nung mga hmm, ministers o Bible ministers kaysa dun sa mga ibang tao. hmm, Kumbaga ano yan, additional work. hmm, Hindi ko siya tinuturing na kalaban or yung tinatawag na, ano yung word na yun, yung ano, yung kakumpetensya sa hmm, buhay, but kailangan magkaroon ka ng time talaga para sa ministry and also dun sa ikabubuhay mo sa pang-araw-araw. hmm, Kasi hindi naman puwedeng iaasa mo sa ibang tao yung, ah, kinikita mo sa pang-araw, yung pambuhay mo. yes, So, kailangan ikaw din yung ano, nandoon ka rin na gumagawa hmm, para dun sa sarili mo. Kaya sabi ko nga ano, additional, work para sa isang pastor yung pagiging isang pastor. hmm. So ano ba yung mga meron bang mga discouraging moments, as you start the ministry as a pastor? Ano ba yung mga down moments na na-experience mo din sa Hindi naman siya pag-serve ng discouragement, kumbaga ano siya, yun yung talagang problem na daratnan mo 'pag nasa ministry ka. Una, hmm, kinakailangan niyo ng kinakailangan niyo ng church place hmm, na hindi naman puwedeng palagi na yung sa mga yung mga members meron silang malaking lugar na puwedeng pagtipunan hmm, or wala namang mayamang, ah, member na meron siyang isang place na puwede niyang pagamitin hmm, para sa ministry. So, ang talagang magiging, resort dun is magkaroon ka ng lugar para sa pagtitipunan hmm, at 'pag kumuha ka ng isang lugar, ibig sabihin kinakailangan niyong magbayad ng renta or hmm, mag-acquire nung property na 'to. hmm. So, sa ngayon kinakailangan naming umupa. Kasi sa Manila mahal din kasi yung mga lupa 'no? Mm. Grabe. So, kung gusto mo ng mas malaki-laking lugar, yung suitable, talagang gagastos ka ng siguro nasa maliit na yung 10,000. Hmm, Tapos maghahanap ka pa nung lugar na kung saan accessible siya. hmm, Kasi dito sa Manila merong puwedeng maganda yung lugar pero nandun ka sa loob or hmm, nasa kaloob-looban ka ng isang city hmm, na kinakailangan pang from highway, babiyahe ka pa papasok, hmm. using, e-bike or tricycle para lang Hmm. makarating dun. So, gano'n yung naging sitwasyon. So how about sa spiritual aspect sa pagse-serve ng Panginoon? Ano ba, you prepare for a sermon tapos meron kang mga pinagdadaanan. So paano mo 'yan hina-handle?
So, ang nakita ko dun kasi nung nasa Saudi ako merong nag-suggest sa akin na sabi niya, pinakamadali or mas magaganda yung pag-aaral mo kapag you are preaching in series. O Hmm, yung ibig sabihin yung, magkakasunod na topic hmm, para kumbaga yung pagtuturo or yung pag-aaral mo din tuloy-tuloy siya. Kasi unlike yung ibang mga ministers ano, weekly magpe-prepare sila ng mga sermon na minsan magkakaiba hmm, or yung iba itinataon nila kung ano yung tinatawag na ano, nasa trend. hmm, Halimbawa kapag December usually ang nagiging, topic niya nag-iisip na sila ng para sa Christmas hmm, or para sa Valentine's hmm, or pagdating nung tinatawag na ano, yung mahal na araw, about dun sa Calvary cross, ganyan. oo. So, nung nakita ko dun mag-prepare ka ng isang message especially 'pag nakita ko dun yung ano, yung by book siya or Hmm, by passage yung pagtuturo. Kasi hmm, masusundan mo yung kabuuan o yung kabuuan nung, context hmm, nung mga book na 'to. At the same time yung mga readers naman ano sila, nasasagot yung maraming tanong hmm, regarding dun sa isang book or sa isang passage na 'to. hmm, Then from time to time din yung, time na sabay may mga trending topic. hmm, Halimbawa katulad ngayon na merong giyera sa Iran. Iran, Usually, ang message niya nasa ano, nasa prophets, mga end Daniel, Ezekiel, hmm, ma Sakaraya, Revelation. mga end times. Mm. Pero ang maganda dun 'pag naka-series ka sa pag-aaral, makikita mo na yung event na nangyayari ngayon, hindi pa ito yung kabuuan ng sinasabi ng Biblia. Hmm, Kasi yung iba ang kanilang iniisip eto na yung ano, yung second coming, eto na yung ah, yung mga characters na lumalabas hmm, sa Bible hmm, na doon makikita natin na ano, more of spiritual talaga yung battle. hmm, Kasi unang-una sa mga Kristiyano yung ano, yung agam-agam and then yung pag-iisip, yung tinatawag na overthinking. hmm, Yung iba naman, yun nga yung natatakot sila na ano na yung mangyayari sa susunod. hmm, Pero 'pag tinignan natin yung mga prophecies dun sa mga book na 'to, makikita natin na ano, nandun pa rin yung sovereignty ng Diyos. amen. At saka hindi niya iniiwan yung kanyang mga hinirang Hmm, na kahit na in turmoil o kaya yung tinatawag na chaos, nandun pa rin yung tinatawag na ano, pangangalaga ng Diyos dun sa kanyang mga, ah, mahal o yung kanyang hmm, mga anak. So, hmm, makikita natin yun sa time ng Ezekiel, sa time ng Daniel. Nandun sila sa isang lugar na naka-exile sila, hmm, pero yung Panginoon patuloy na nasa kanila. hmm, Ginagabayan sila tsaka inaalalayan. hmm, Kaya yung time na yun kahit nandun sila sa exile, may mga prophets na nandoron pa rin para bigyan ng pag-asa hmm, yung mga Israelita. So much na ganito rin yung nangyayari na merong pag-asang binibigay ang salita ng Diyos sa lahat ng mga hinirang niya, na hmm. hindi tayo pababayaan ng gano'n-gano'n lang. Kaya niya nga sinabi na eto yung mga puwedeng mangyari at sinabi niya rin na, "Pero eto yung gagawin ko." Kasi ngayon So parang merong kasi ngayon ang mahal na ng gasolina, 'di ba? oo, mahal na yung tapos yung mga bilihin ngayon tumataas pa unti-unti, by sentimos, Yes, minsan by piso, and then hindi siya bumabalik na sa dati. So mangyayari yun pero yung Panginoon pa naman din ang magbibigay ng supply. that's Kasi right. 'pag tayo iniisip natin saan tayo kukuha, Hmm, anong gagawin natin? Pero 'pag sa Panginoon tayo umasa, makikita natin na ano, nakakaraos tayo. hmm, Katulad nung pandemic maraming natatakot na ano, ano na yung kakainin namin sa hmm. araw-araw, kaya ba Bale tayong dun sa pandemic nag-start ka na dun ng store business dun sa pandemic? ano pa pagtapos na.
Kasi nung ano, ano ako nun, hindi pa ako ano, healthy nung time na yun. Hmm. Kaya ano nga, it take, years bago ako makausap ng ganito kabilis. Anong healthy? Ang ibig mong sabihin healthy, Ah, physically? 2019 physically, 2019 kasi na-stroke ako, eh. Gano'n So, ba? nagkaroon ng problem yung pagsasalita, Hmm. gano'n din yung pag-iisip, Same. kasama na rin dun yung mobility. Bale may ano ka na, Kaya may yun, history ka na of ano, hypertension, mataas na oo, yung BP mo. oo. So naka-recover ka, anong year na? From 2019, Kasi ano siya, gradual na gumagaling, eh. Although nag-therapy ka nun? hindi na. Although hindi ako nakakapagsalita ng tuloy-tuloy pa, ang naging therapy ko nun yung time na nagpe-preach ka na every Wednesday, every, So you Sunday. so you were preaching even may ano ka, parang difficulty? Hmm. So Salamat din sa mga members, kasi 'pag may word dun na hindi ko mabigkas, may hmm, nagfi-fill up ng mga words na yun para sa'kin. hmm. Then kailan ka fully naka-recover dun sa stroke? Siguro ano na, 2024, siguro mga 2023 to 2024 na. So bago lang pala 'no? Ano na yan, yung, totally na nakakabiyahe-biyahe na ako ng mas maayos kaysa Hmm. dati. So 'di ba sabi mo rin na parang may challenging din sa pag-iisip sa kalagayan mo. So paano mo Oo, 'yan bina-battle everyday 'pag nagpe-preach ka tapos ano lang, yung technique talaga na ano, magbasa ka ng magbasa or hmm, maging articulate ka dun sa mga articles na nakikita, nababasa natin or yung, ah, napapanood, yan. hmm, Kaya maging ano rin, nakatulong din yung ano, ah, yung mga reels, mga yung YouTube. hmm, Kasi maraming, information na papasok sa isip mo para ano, kumbaga yung mga times na parang nagkaroon ng problema na pupunuan siya, hmm. yung information na yun. So what keeps you parang motivated na or parang meron bang mga promises sa isip mo, "Lord, kung gagaling lang ako talagang magse-serve ako," or talagang gano'n na talaga yung mentality mo even may sakit ka, regardless? Ah, Siguro dati gano'n yung iniisip ko, pero nung time na siguro ah, time na yun, sabi ko kahit merong problema, kahit hindi ka makalakad ng maayos, Hmm, serving the Lord kasi, priority siya. So, since kasi nung nasa Saudi Arabia ako, basta pagdating ko rito sa Pilipinas, 'pag may service, kahit na galing ako ng airport or papaalis na ako pabalik, basta't yung last service na pasok pa dun sa schedule nung flight, hmm, eh, talagang nandoon ako. hmm, Kaya yung time na may problema, sabi ko, health problem, kahit may problema, kinakailangan ko pa rin nandoon ako sa Panambahan, hmm, nandun ako sa ministry. Na hindi siya magiging reason para hmm, wala ako doon. hmm. Kaya kahit na medyo malayo nun yung bumabiyahe pa kasi from Caloocan to Plaridel, So nagda-drive ka or gigising ka talaga hindi, commute lang? nagco-commute lang. May sakit ka na nun? Yun na yung time ng ano, yung nagpapagaling, Hmm, nagpapalakas. mm. Pero Tapos ang isa pang problem nun ano, eh, yung loudspeaker. mm, 'Pag nandun ako sa malapit sa loudspeaker o kaya malakas yung acoustics, ano, mm, umuugong yung kanang tenga ko. So, hindi ko hmm, siya naririnig ng maayos. hmm. So far ngayon meron pa rin naman, buti na lang hindi gano'n kalakas yung acoustics dito or yung loudspeaker din sa loob ng simbahan. But may mga times ba na na-feel mo na parang ang sarap mag-give up or may mga gano'n ba na moments sa pagse-serve sa ministry? Or talagang continue lang na kasi may mga gano'n talaga or
Isa lang dun sa nasa isip ko nun, eh, kapag gusto ng Panginoon, magkakaroon lagi ng way para nandoon ako. Yes. Pero kung ayaw na ng Panginoon or gusto akong patigilin, kahit Hmm, na gusto kong umattend or gusto kong nandoon, magkakaroon ng dahilan hmm, para hindi ako makarating dun sa lugar na yun. hmm, Kasi ano, dun mo makikita kung gusto ng Panginoon o hindi, habang ginagawa mo yung bagay na yun. Siya yung magpapatigil sa'yo hmm, dun sa bagay na ginagawa mo, hindi yun hmm, sa bagay na sumuko ka lang. hmm, Kasi talagang lahat mag-aano, eh, lahat mangyayari para tumigil ka. hmm, At kung gusto mo naman talaga at nagpapatuloy ka, yung Panginoon naman nag-aano, nag-i-straighten siya nung daanan nung ministry. hmm, Kasi nag-start kami walang ano, eh, walang pondo para sa pag-upa. hmm. And 2001 'yan, then 2021. 2001, so sinabi ko dun sa mga members, meron tayo ritong, ah, upahan. Hmm, Pero wala tayong pang-upa, kailangan natin na 1 month deposit, 1 month advance. advance, at saka yung, upa natin para sa buwan na 'to. Hmm, So, tatlong ano yun, tatlong 3 months yung dapat naming i-provide. Pero nag-provide ng Panginoon, eh, ginamit kahit yung mga tao na hindi involved dun sa ministry. hmm, So, nag-ano, nagbigay ng malalaking halaga para matuloy yung hmm, upa dun sa lugar na yun. hmm, Kaya dun ko nakita na ano, nag-provide ng Panginoon para dun sa ministry, hmm, para magsimula siya. hmm, And then pati yung electric fan, hmm. hanggang dun sa pinapinturahan namin or yung isa pa yung pina-tiles 'tong lugar na 'to, Kasi parang lahat naka-aircon na yan ano, naka-aircon na din kayo, 'di ba? May aircon na. mm, lahat yun ano, hindi namin masabing galing sa amin, eh, galing sa Panginoon, eh. Hmm, Kasi yung aircon na una, merong isang member na meron siyang air conditioning, unit hmm, na hindi nagagamit, na binigay lang din sa kanya. hmm, So, dinala rito, gumana, nagamit namin ng mahabang panahon. So, hmm, pinalitan lang namin 'tong ano, hmm, etong December lang last year. hmm. Then yung sa aircon na yun nung nasira siya, ano rin, eh, sakto nung nasira siya yung time na malamig ang panahon. I So, think hindi na October, kailangan oo. November, December. So, Tapos puwede nung na walang December na aircon. yun, ayun, nag-provide rin yung Panginoon na pera dun sa mga member para makabili kami nung bago. Grabe 'no? So, tinatanong ko yung mga member, sana hindi tayo nahirapan o nahirapan ba kayo? So, Hmm, wala namang naging gano'n na, nahirapan dun sa pag-acquire nung air hmm, condition na yun. Although mura lang siya, pero magandang ano pa rin testimony na yung mga members ginamit ng Panginoon para mabili namin yung air conditioning unit na yun. hmm, So, halos lahat, tapos yung mga upuan ano 'to, eh, libre. hmm, Tapos yung ibang gamit dito galing din sa ano, yung iba ipunan ng mga members, yung iba naman galing sa ibang tao na binigay sa amin yung mga hmm, ginagamit dito. hmm. So, So, talagang siguro nga kung malaki 'tong lugar na 'to, baka mas marami pang mga gamit na nandito sa loob. hmm. At So yung mahalaga dun, ito hmm, yung lastly, hmm. yung upa buwan-buwan patuloy na pino-provide ng Panginoon. Magkano ba yung rent every month usually Sa 'pag ngayon ano lang, 5,000 per month. hmm, Tapos ang, Meralco bill or sa kuryente, nagre-range siya ng ano, eh, na 500 to 1,000, mga gano'n. hmm. So, Pastor Raul, before natin i-close nung, ah, conversation na ito, what is encouraging you always to continue, to serve and to be faithful sa church? 'Tong week na 'to or 'tong month na 'to, ang aming napag-aaralan is regarding yun nga, yung sa mga prophets dun sa end times, Hmm, and then yung Malakay. hmm, Kasi
Yung time ni Malakay kasi may time na yung mga Israelites hindi na sila gano'n kasilos doon sa pananambahan. So, That yes. marami na silang mga, problema during that time. Hmm, Tapos nakita ko do'n sa passage din ng Malakay. Sabi niya do'n, meron pa ring mga nag-continue, sabi do'n may mga remnant na patuloy na sumusunod sa salita ng Panginoon. amen. Tapos ang binanggit niya do'n, kahit na yung circumstances ay hindi maganda, kasi nung Hmm, time ni Malakay ano sila, under din pa rin sila ng ano, ng rulership ng ibang nation. hmm, Kasi simula nung captivity hanggang sa, AD 70 talagang ano yun, eh, yun yung era ng Gentiles na sila yung, tinatawag na ano, namumuno or sumasakop dun sa Israel, hmm, na nawala yung tinatawag na freedom. Pero dun sa Malakay sinabi dun ano, precious jewels yung mga anak ng Diyos, amen. na kahit nagdaranas sila nung tinatawag na oppression or kahit na yung time dun sa kapaligiran at ganon din yung ibang mga Israelita hindi sumusunod sa Diyos. Pero yung mga sumusunod na 'to, they are called jewels sa Hmm, harap ng Panginoon. Kaya ito yung isang bagay na ano, na, makikita mo na yung mga kasama mo dito, they hmm, are not just people na kasama mo lang na nananambahan. Sa mata ng Diyos, these are jewels na pinapahalagahan ng Diyos. hmm, At makikita natin dun yung prophecy dun na ano, yung pagpapala dun sa mga, anak ng Diyos na yon na tinawag na jewels, na kahit nag-undergo dun sa maraming problema or sa mga tinatawag na trials, still ang tingin ng Panginoon dun, they are jewels sa kanyang harapan. amen. So, kaya yung mga miyembro na kahit na sabihin nung iba na hindi gano'n kasisilos pero palagi mong kasama sa ministry, Hmm, they are, precious sa harap ng Panginoon na dapat din i-treasure ng bawat pastor. hmm, Hindi lang ito yung laborer sa ministry kundi ano 'to, these are, precious, people sa harapan ng Panginoon. hmm, Na hindi lang yung pastor talaga yung. Kasi yung iba gano'n, they look highly dun sa isang pastor, pero ang yes. talagang jewels dun sa ministry yung kabuuan nung mga tao na Yung tapat church na talaga. nandiyan. Hmm, Oo, kaya kaya hindi mo masasabing ano, babalewalain mo or susuko ka na lang kasi nandoon pa rin yung, ah, precious people ng Panginoon na nilagay na kasama ka. hmm. Yun lang So siguro ang. so Brother Raul, maraming salamat talaga 'no sa actually na-inspire ako dun sa mga health challenges mo and how you continue to preach 'no, even though you're struggling with your health and how even nung ang mga providence ng Panginoon sa church niyo really is an evidence na yung presence niya nandun pa rin. And can ah, you share to Salamat us din dun. a few words of prayer as we continue to experience these challenges 'no, not only ang global challenges na pini-face natin ngayon, but the little challenges from the economy and from the, devices of the devil for us to stop serving God. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon, at ang patuloy naming dalangin sa iyo, Panginoon, ay patuloy na ingatan mo kami sa anumang bagay o panahon na nangyayari, Panginoon. May mga panahon na pwede kaming takutin, pwede kaming mangamba, pero patuloy, Panginoon, na binibigay mo sa amin ang pag-asa na kahit sa panahon ng kagipitan ay naroroon ka. Kahit sa panahon ng gulo ay naroroon ka. Ikaw ang magiging patuloy na kalasag namin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ang aming buhay, Panginoon, ay mahalaga sa iyo. At kami rin, Panginoon, ay magpapatuloy na magbigay ka ng kapurihan
sa aming mga pananambahan, sa aming pag-awit, at sa kabuuan ng aming buhay na para sa iyo at ibinubuhay namin, Panginoon, para din sa iyo. Ito po ang aming dalangin at pasalamat at patuloy na pagbibigay sa iyo ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for listening to I'm Free Ministry Podcast. We truly appreciate your time and support. Please keep us in your prayers that God will continue to use this platform as a tool to share His truth, love, and freedom with many hearts. Our desire is to glorify Him and help others discover the freedom we have in Him. Always remember, in Christ, I'm free. God bless you, and until next time.